faith book of faith, the Word of God, the Bible. Greetings po sa lahat at welcome sa FBK Sunday, Marso 2, 2025. Ang atin pong devotion ay may pamagat na ang kahalagahan ng pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Atin pong talata ay nanggagaling sa Lucas chapter 23, verse 26 to 46 at babasahin po natin. Nang dinadala na ng mga sundalo si Jesus sa lugar na pagpapakuan sa kanya, nasalubong nila si Simon na taga Cyrene, na kagagaling lang sa bukid. Dinakip nila ito at sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan ni Jesus ng napakaraming tao, kabilang ang mga babaeng umiiyak at nananaghoy dahil naawa sila sa kanya. Pero lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak, sapagkat darating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasusong sanggol. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan?" Dalawa pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal. Ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagpalabunutan ang mga sundalo para paghati-hatian ang mga damit ni Jesus. Habang nakatayo ang mga tao roon at nanunood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya talaga ang Kristong pinili ng Diyos." Ininsulto din siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alak. At sinabi pa nila sa kanya, "Kung ikaw nga ang hari ng Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." May karatula sa ulunan ni Jesus at sa ganito ay nakasulat, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Nang mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng 3 oras. At ang kurtina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, pinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu." At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hiling. Ngayong Sunday ay ang first Sunday ng March. At alam niyo naman, every first Sunday, meron tayong Lord's Supper sa ating simbahan sa Hillcrest 1. So siguro, magtatanong kayo, ano naman ang ugnayan ng pagkamatay ni Kristo sa krus sa Lord's Supper? Alalahanin po natin na ang Lord's Supper ay nangyari bago nahuli si Jesus ng kanyang mga kalaban at siya ay tuluyang dinala na sa kanyang kung saan siya ipapako at kung saan siya namatay. Ibig sabihin, ang Lord's Supper ay isa sa mga nahuhuling mga pagkakataon na pwede pang bigyan ng payo at pinaka-importante, bigyan ng pag-asa ang kanyang mga tagasunod dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos nilang kumain ng kanilang hapon. Kaya ang Lord's Supper po ay isang pangyayari
para magbigay ng pag-asa sa mga tao na kapag na-witness na nila yung pagkamatay ni Kristo sa krus, maalala nila yung mga sinabi niya. Sinabi niya at mga kanyang mga bilin na siya ay babalik. Higit sa lahat, ay siya ay kailangan mamatay. Bakit siya kailangan mamatay? Dahil sa kanyang kamatayan ay magkakaroon ng ngayon ng pagkakataon na tayo ay mapatawad. At isang beses lang siya kailangan mamatay para mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito ang sinulat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sabi ni Pablo sa Roma 6, verse 10, minsan lang siyang mamatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan niyang mamatay. At napaka-importante yung pangyayari iyan na alam niya ay magbibigay ng kalungkutan sa kanyang mga tagasunod at baka mawalan na sila ng pag-asa. Kaya yung atin pong celebration ng Lord's Supper ay parang kinikilala natin yung sakripisyo ni Jesus sa krus. Sabi nga nung sumulat sa Hebreo, ang taong walang kasalanan ay namatay para sa kasalanan. Na may mga kasalanan. Sinulat din po yun ni Pedro sa una niyang sulat. Napakalaki ng kanyang sakripisyo at ang ating pagpabigay halaga dun sa kanyang sakripisyo. Isa na doon ay yung ang pamamagitan ng pag-celebrate ng Lord's Supper. Ayan. Ano ang mga hamon para sa ating lahat? Una, tunay bang tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan na inaalok ng Diyos sa atin bilang kapalit ng pagkamatay ni Jesus sa krus? Kung gayon, ano na ba ang mga pagbabagong nangyari sa buhay natin na nagbibigay ng papuri sa Diyos? Pangalawa, pinapahalagahan ba natin ang pagdaraos ng Lord's Supper bilang pasasalamat sa ginawa ni Jesus sa krus? Paano kaya natin maengganyo ating mga kapatiran sa pananampalataya para sila rin ay magbibigay ng kalahagan dito? Kung iisipin lang natin kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin, ay napakabigat, nakakakonsensya, at alam natin ay hindi tayo kaaya-aya o dapat bigyan ng ganitong klase regalo. So bakit hindi natin gamitin ang bawat pagkakataon para magbigay ng pasasalamat sa Kanya, pagdaraos ng Lord's Supper, at sa iba pang mga paraan? Also, gamitin natin ang bawat opportunity na maghikayat sa mga taong hindi pa nakikilala sa Jesus para sila rin ay makatanggap ng biyaya ng kaligtasan na inaalok sa lahat at tumanggap sa kanyang anak. Salamat po at blessed Sunday po sa inyo.